Manuel Angko, bumabati sa inyo ng magandang umaga at patuloy na nagpapasalamat sa inyong patuloy na panonood, pag-like, pag-share ng ating video dito sa One Heart Southern Baptist Church YouTube channel. So, tayo po ay magpapatuloy. Ang ating pong topic sa umagang ito ay Growing Disciple Lesson number 6 na ang pamagat ay ang pag-iikapu. Kung mapapansin ninyo ay iniisa-isa kong ituro sa inyo ang mga tungkulin natin bilang isang bagong mananampalataya kay Kristo. Ito yung pang-anim na tungkulin natin sa ating iglesia, sa ating church, ang pag-iikapu. Ano ba ang pag-iikapu? Sabi sa Levitico chapter 27 verse 30 ay ganito po, no? Lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Nakalaan sa Diyos. Yung ikasampung bahagi po ng ating mga inaani o kaya mga kinikita ay ito raw ay para sa Diyos. Nakalaan na ito sa Diyos. Although binibigay natin ito sa church, sa simbahan, pero ang nakatatak sa ating puso, sa ating isipan, pagka tayo nagbibigay, hindi tayo nagbibigay sa simbahan, kundi sa Diyos. No? Tatandaan po natin yan. Hindi natin yan binibigay para kay pastor, hindi natin yan binibigay para sa church, yan ay binibigay natin para sa Diyos, para sa Diyos yang ikapu na yan. At ayon po sa Malakias 3:10, dapat daw ito ay dalhin sa tahanan ng Diyos ng buong buo. No? Sabi doon ay dalhin ninyo ng buong buo ang ikasampung bahagi. Yan ang utos doon, no? Dalhin daw ng buong buo ang ikasampung bahagi natin, ating mga ikapu. Pagka sinabing buong buo, meaning kompleto. Kasi yung iba ko minsan magbibigay ng ikapu, hindi buong buo. Ang kakaltasin muna yung mga utang, babayaran muna yung mga utang at yung matira, yun ang pupunan ng ikapu. Hindi po ganon. Yung gross po na sahod, yung gross na sweldo, yun po ang pagpupunan mo ng ikapu. Buong buo. At ito ay dapat dalahin sa tahanan ng Diyos. No? Dadalahin mo ito sa tahanan ng Diyos at ilalagak mo doon sa lagayan ng ikapu. Ang sabi rito, bakit daw po dapat itong dalhin ng buong buo sa tahanan ng Diyos? Sabi sa Malakias 3:10, para daw po matugunan ang mga pangangailangan sa tahanan ng Diyos. No? Iniuutos po doon sa Malakias 3:10 na dalhin natin ang buong buo sa tahanan ng Diyos ang ating mga ikapu upang matugunan ang mga pangangailangan sa tahanan ng Diyos. Ganito po ang pagkakasabi. Malakias 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Makikita natin dito ano ba yung mga pangangailangan sa tahanan ng Diyos. Napakarami po. Napakarami po ng pangangailangan, yung pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, sa church, pang-allowance ng mga manggagawa, pamatahin ni pastor, yung pagkain ng pamilya ni pastor, mga manggagawa, no? So ang dami pong mga pangangailangan na dapat matugunan sa tahanan ng Diyos. At yun po ay matutugunan sa pamamagitan ng katapatan natin sa pagbabalik ng ating ikapu. Dapat po nating tandaan na yung ikasampung bahagi ng ating kinikita ay hindi na po atin yon. Yun po ay sa Diyos na, no? Diyos na po may-ari nun. Yun po ay para kay Yahweh, no? Yun po sinasabi doon. So, ano po ang mangyayari sa atin kapag dinala natin ng buong buo sa tahanan ng Diyos ang ating mga ikapu?
Sabi sa Malakias 3:10, bubuksan daw po ng Diyos ang bintana ng pagpapala sa langit at ibubuhos niya ito sa iyo ng masagana. Ganito po ang sabi, no? Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, ang pagka tayo po ay nagbabalik ng buong buo ng ating ikapu, ang sabi dito ay ibubuhos ng Diyos ang masaganang pagpapala sa atin, no? Ibe-bless ka ni Lord, talagang siksik, liglig at umaapaw. Ito ay kapag sumunod tayo sa pag-iikapu, no? Sa Malakias 3:11, sinabi rin dito na kapag ginawa natin ito, tayo ay nagtatites o nag-iikapu sa ating mga churches na dinadaluhan. Sabi po sa verse 11, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Dito ay sasawayin ng Diyos yung mga salot sa buhay, no? Hindi darating ang salot yung hanap buhay mo, kasi nag-iikapu ka. Maaring sabihin natin, Pastor, paano kukonti ang aking sinahod. Paano pa ito magkakasya sa aking pamilya? Alam nyo, ang Diyos makapangyarihan sa lahat yan. Ang kaunti ay kaya niyang pasobrahin, kagaya dun sa nangyari sa 5,000 katao na kanyang pinakain. Pinakain niya ito mula dun sa 5 tinapay at 2 isda. Nagkasya sa 5,000. So, kahit konti ay kayang pasapatin ng Diyos o higit pa sa sapat, no? Kayang gawin ng Diyos yan. Basta iniligay mo sa kamay ng Panginoon. Basta maging matapat ka sa pag-iikapu. Pero anumang bagay na sobra-sobra, kayang pagkulangin ng Diyos yan kapag naging madamot ka sa Panginoon. Kaya nga, yung kahit na sobra-sobra yung kinikita mo, pag madamot ka sa Panginoon sa pag-iikapu, pwede ka niyang padalhan ng salot. Ang salot? Sakit na talagang gagastos ka. Yung mga nagdadialysis ka palagi, no? Ang laki ng binabayaran mo linggo-linggo. So, kayang bawiin ng Diyos yan. Kahit anong laki ng sinusweldo mo, magkukulang. Bakit? Hindi ka na nakakatrabaho. Tapos nagdadialysis ka pa, no? May salot ng mga darating sa buhay mo kapag ka naging maramot ka sa Panginoon. Pero kung bukas ang palad mo sa Panginoon, sa pag-iikapu, nangangako siya ng pagpapala. May hamon pa nga sabi dito sa verse 10 subukin ninyo ako sa bagay na ito. Try me, parang gano'n, no? Try me, subukan mo ako, parang gano'n. Subukan mo ako sa bagay na ito. May challenge, may hamon tungkol sa pag-iikapu na pagka ginawa mo, subukan mo lang gawin. Sabi ng Panginoon, pag hindi ko binuksan ang mga bintana sa langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, pangatlong bagay pa na mangyayari sa iyo kapag dinala mo ang iyong ikapu ng buong buo sa tahanan ng Diyos. Sa Malakias 3:12, ang sabi rito, magiging bukang bibig ng lahat ng nakakakilala sa iyo na ikaw ay mapalad. Basahin natin, dahil dito sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So, pagka tayo ay naging matapat sa pag-iikapu, itong tatlong ito ay mararanasan mo sa buhay mo. Ayon naman sa Malakias 3:6-9, ang mga hindi raw po nagbibigay ng ikapu sa tahanan ng Diyos ay, tingnan nyo sa verse 7. Ang sabi sa verse 7. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. Ang unang
makikita natin kung paano dinidescribe ng Bible ang hindi nagbibigay ng ikapu sa tahanan ng Diyos pagka nagsasamba. Samba lang na samba, hindi naman nagbibigay ng ikapu, no? Ang sabi sa verse 7, sa paningin ng Diyos, ang taong yan ay backslider, no? Backslider, nakatalikod ang puso sa Diyos. Although ang kanyang pagkatao ay nasa simbahan, pero ang kanyang puso ay nakatalikod sa Panginoon. Backslider siya. Hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sumusunod sa ipinagagawa ng Diyos sa kanya, no? Ang pag-iikapu ay ipinagagawa ng Diyos sa atin. Verse 8, ang sabi rito sa verse 8, paano dinidescribe ng Bible ng Panginoong Diyos ang mga hindi nag-iikapu? Ang sabi sa verse 8, ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ika-10 bahagi at mga handog. Dito makikita natin na ang tingin ng Diyos sa mga hindi nag-iikapu, pero simba ng simba, laging nasa church, pero hindi nagtatites, hindi nag-iikapu, ang tingin ng Diyos sa kanila, hindi lamang sila backslider, kundi sabi sa verse 8, sila ay magnanakaw, no? Magnanakaw. Bakit magnanakaw? Kasi yung pera na yon, sabi nga dito sa Levitico 27:30, hindi na sa atin yon, sa Diyos na yon, no? Yung ika-10 bahagi. At pagka hindi mo binigay yon, ninanakawan mo Diyos, no? Pagka hindi mo yun ibinigay sa bahay-sambahan na dinadaluhan mo, ninanakawan mo ang Diyos, no? Sabi sa verse 9, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bayan. Ano pa ang tingin ng Diyos sa mga taong hindi nag-iikapu, bukod sa backslider, bukod sa magnanakaw? Anong sabi sa verse 9? Isinumpa, no? Isinumpa. Talagang isusumpa ka ng Diyos. Puro hirap ang dadaanan mo, no? Kasi madamot ka at hindi ka sumusunod. Pinakikinggan mo lang ang salita ng Diyos pero hindi mo isinasagawa, no? Naririnig mo na mayroong pag-iikapu, tinuturuan ka ng pastor mo, mag-iikapu ka, pero sa kabila ng lahat, naririnig mo na ay tengang kawali ka lang at binabaliwala mo yung mga naririnig mo. Ang tingin sa iyo ng Diyos diyan, backslider ka, magnanakaw ka, at isinumpa ka, no? Kung naunawaan natin ang prinsipyo ng agriculture, hindi natin dapat kainin ang binhi. Ang ikapu ay binhing pangtanim. Yung mga magsasaka diyan ay alam nila yung principle na yan, na hindi nila dapat pakialaman yung binhi. Kasi pag kinain nila pati yung binhi, wala na silang pantanim at wala na silang kakainin sa susunod, no? So, pagka tayo ay kumita, huwag tayong manghinayang na magbigay sa Diyos sa gawain ng Panginoon. Anyway, hindi na sa'yo yan eh. Sinabi dun sa Levitico chapter 27 verse 30, yan ay para kay Yahweh na, no? Para sa Diyos na. At pagka hindi mo yan ibinigay, ninanakawan mo ang Diyos. At ang pag-iikapu ay isang pangako, hindi kautusan, no? Hindi ho utos ang pag-iikapu. Ito ay isang pangako. Wala pa si Moises, ginagawa na ito ni Abraham, no? Sa kanyang panahon. Noong Abraham ay nakasamsam, nagkaroon siya ng mga samsam, nasa lubong niya si Melchizedek at ibinigay niya kay Melchizedek ang ika-10 bahagi ng kanyang mga samsam. Wala pa ang kautusan, ginagawa na ang pag-iikapu. So, hindi ito isang kautusan. Ito ay pangako na nagmula pa, nagugat pa sa panahon ni Nunong Abraham. Sinang-ayunan din ito ni Jesus sa Bagong Tipan sa Mateo 23:23. Ang katwiran naman nila, ang kausap ni Jesus diyan ay mga Pariseo. Oo, Pariseo, pero hindi niya ipinagbawal ang pag-iikapu. Wala siyang sinabi, itigil nyo na ang pag-iikapu. Wala siya sinabi, ihinto nyo na ang pag-iikapu. Sinabi niya doon sa Mateo 23:23, mabuti yan. Kaya lang, huwag naman ninyong pabayaan ang ibang mahalagang bagay, lalong mahalagang bagay. Yung habag, di ba? Yung sinasabi niya doon. Huwag niyong huwag niyong kalilimutang maawa naman sa inyong kapwa. Tinuturuan niyo silang mag-iikapu, pero yung mga ibang bagay naman,
pinababayaan ninyo yung lapastangan kayo sa magulang, wala kayong awa sa inyong kapwa-tao, no? Ayaw din ng Panginoon ng ganon. So, dapat huwag din nating kaliligtaan ang pag-iikapu sapagkat ang sabi ni Jesus, mabuti yan. Mabuting bagay yan, no? Yung pag-iikapu. At hindi niya ito pinahinto. Hindi niya ito ipinatigil. Walang verse sa Bible na nagsasabi na ihinto ang pag-iikapu. So, ayon sa Galatia 3:29, ang sino mang na kay Kristo ay mga anak din ni Abraham, mga Israelita din, mga spiritual Jews. So, kung ikaw ay nagmula sa lahi ni Abraham, ikaw ay nanalig kay Kristo at nakipag-isa ka kay Kristo, tinuturing ka ng Diyos na anak din ni Abraham. Nagmula ka rin sa lahi ng mga Israelita. You are now a spiritual Jew, no? At bilang isang spiritual Jew, may tungkulin ka sa pag-iikapu, no? Kailangan mong mag-ikapu para matugunan ang pangangailangan sa church na dinadaluhan mo, no? Kung gusto mong patayin, may paraan para patayin yung church na nasa lugar nyo. Para matigil na yan, mahinto na, tumigil ka sa pagdalo, una, no? Huwag ka nang dumalo kahit kailan. Mamamatay yung church na yan. Huwag ka mag-ikapu. Babagsak yung church na yan kasi walang panggastos Kaya nga, pagka yan ang ginagawa mo, sinusuportahan mo si Satanas, hindi ang Diyos, no? Nakikipag-isa ka kay Satanas para wasakin ang gawain ng Panginoon. Kaya, I-challenge you kung talagang ikaw ay Christian, kung talagang ikaw ay mananampalataya, you have to obey, no? Yung sinasabi dito sa Malakias 3:6. Kailangan mong sumunod, no? Magbigay ka, huwag mo idadahilan na kulang ang kinita mo. Kayang pagkasyahin ng Diyos, pagsobrahin pa yan. Basta't ilagay mo sa kamay ng Panginoon, sumunod ka lang. Ibubuhos niya ang pagpapala, no? Bubuksan niya ang durungawan ng langit at ibubuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Ito yung pangako na may kasamang hamon, no? Sina-challenge ka niya. Subukan mong gawin ito. May nakasama akong safety officer sa Abu Dhabi noong 2001. Hindi siya mananampalataya. Yung misis niya mananampalataya, taga Batangas sila. At nakausap ko siya. Nalaman niya kasi na ako ay pastor. So, kinausap niya ako. Sabi niya, alam mo, pastor, sabi niya sa akin, nung ako'y nasa Pilipinas pa, sabi niya, nag-iisip ako, paano ba ang pagyaman? Sabi niya, paano yumaman? Ngayon, itong misis ko, in-invite ako sa church nila para manambahan, samba. So, umama naman ako, nagpaunlak ako. At it so happen na ang message ng pastor ay ito nga, yung pag-iikapu. So, na-challenge ako, sabi niya. Na-challenge ako at yung alam mo, pastor, nung panahon na yun, baon ako sa utang. Baon talaga ako sa utang. At yung perang hawak ko, pambayad dun sa utang, panghulog. Pero dahil na-challenge ako dun sa message ng pastor sa pag-iikapu, ay sinabi ko sa Diyos na tinuturo ng pastor, kung totoo ka, ibibigay ko itong panghulog ko sa Bombay. May pangako ka naman na ibabalik mo ito ng siksik, liglig at umaapaw. Bubuksan mo ang durungawan ng langit at ibubuhos mo ang iyong masaganang pagpapala sa akin. So heto na po, hindi ko ito ipagkakait. Bahala na kung anong mangyari dun sa hinuhulugan ko. Basta't gusto kong sumunod sa hamon mo. So lumipas ang isang linggo, wala, talagang gipit sila. Dumating na nga yung inuutangan niya, tinisingil na siya, minura na siya. Wala siyang pambayad. Kaya nasabi niya sa sarili niya, mukhang naloko yata ako ng pastor, nadengo yata ako. Parang gusto niyang bawiin yung pera, no? Kasi wala na siyang panghulog. Namura pa siya nung inuutangan niya. Lumipas ang 2 araw pa, kalipas ng 2 araw, may dumating sa kanya na sulat na pinapareport na siya as safety officer sa Abu Dhabi. At merong pang 1 milyon na iiwan sa pamilya. Kaya lahat ng utang niya nabayaran niya at ang sweldo niya sa Abu Dhabi ay umaabot ng halos 250,000 sa isang buwan. So,
laki ng pagpupuri niya, laki ng pasalamat niya sa Diyos. At nung magkita nga kami sa Abu Dhabi, hindi naman kami magkakilala, pero dahil kapwa kami Pilipino, so nalaman pa niyang pastor ako, ay kinausap niya ako at kunento niya nga ito. Sabi niya, totoo yan pastor, yung pag-iika po na yan, totoo yan. Dahil nangyari mismo sa buhay ko, pinagpala ako ng Diyos. So gusto mong pagpalain ka ng Panginoon? Gusto mong umangat ang buhay mo? Sumunod ka sa utos na ito ng Panginoon sa pag-iika po. Sa akin naman, kung saganang ako ang tatanungin ninyo, hindi naman pagpapala ang hahabulin ko dito. Ang hahabulin ko dito yung makasunod ako sa kalooban ng Diyos. No? Pagpalain ako hindi ng Panginoon, ang mahalaga ay makasunod ako sa kalooban ng Diyos sapagkat ang papasok lamang sa langit ay yung sumusunod, hindi yung nakikinig. Sabi nga dun sa Mateo 7:21 ay hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit kung hindi yung sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Sumunod po tayo sa larangan ng pag-iika po upang pagpalain ng Diyos ang iglesia na dinadaluhan mo at hindi lamang yun, pati ikaw pagpapalain. Magandang araw po. Sumayin niyo po ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos.